Peace be with you. Good evening. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Good evening to all of viewers, to all of you. Our topic for tonight, God is a full mention. God is full mention speaking. Meaning about the mention, speaking notice anything, everything about from God. Is a meaning about the mention. God is full mention, and then people to faith God is mention to God every day. Is that the topic for tonight? God is full mention. Meaning about the mention is speaking God, and then notice all of the commandment of God. God is a full mention. But God is not to direct mention about the people, not to direct to speak talking. God is a use prophet for mention to speaking to people. Is that God is not direct to the mention. Holy Scripture is a mention of God. Is a full of mention of God speaking. Is that the mention of God is a Holy Scripture. Full mention, full speaking. Oh, is that a topic for tonight? I read verse, the mention of God. God is a full mention. Full mention, give counsel, and then knowledge. God is a full mention. I read this, the verse, God is a full mention. Here. Ito po sa mga awit. Holy Scripture is a mention of God. Holy Scripture is a mention of God. To remember the God and then command. Because command God, the words of God is a true salvation. Because words of God is not to pass away, not to die, the words of God. O, kaya yun ang mention ng Diyos. Therefore, is a mention of God. Because the command God is not pass away, not die. O, is a raise up for the people. Is a mention of God. Ito po, I read this the verse, the Psalm 105, chapter 8. I talk to the Tagalog to read and then English. Ito po sa sa may mga awit 105:8. Kanyang inaalaala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita na kanyang iniutos sa libot salid-saling lahi. About the words of God commandment on all of generation not to pass away. The words of God. This is a mention of God, true mention of God. Remember about this God and remember the people to have a faith to God. Is this the verse? 105, Psalm of 105 and 8. Is a mention of God, mention of people. Is this the verse? I can read again the verse. Psalm 105 verse 8. Kanyang inaalaala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita ng kanyang iniutos sa libot salit-saling lahi. Mention of God is all of generation.
But there in the Los Angeles, no mention of God saying there. Kaya God is a hate the nation of Los Angeles. Curse to God. Saying that is God is zero mention. But God is full mention. Use about the prophet. Use prophet for the mention of God. Because God, you're not to direct talking, you're not direct to speaking. Use God the prophet for the mention, give the commandment. Is that the God is full mention according to the Holy Scripture. All Holy Scripture to the right the prophet is a mention of God. God is full mention. Alright, I read the verse, the English version, the King James version, English language. I read this. The mention of God. I read there. English translation. He has remembered his covenant forever. The word which he commanded for 1,000 of generation. Is that? God is mentioned. All of commandment is a mention of God. God is mentioned, not wrong thinking about this. God is zero mention. God and people to have a faith is a mention according to the Holy Scripture. I read this other verse, the Malakias. There in Malakias I read. I read in you. Is a mention of God and mention of the people. Los Angeles, no. People in the Los Angeles, no mention because no faith there in the people there. Okay, therefore, God is in the fire and the big stone because God there in the people is mock to God, di ba? Curse to God. Kaya, therefore, God is send the fire and brimstone in the place, USA, California. There is God is a full mention according to the Holy Scripture. I read this, the Malakias, sa 3 ng Malakias, 3:16. Nang magkagayon, silang natatakot sa Panginoon, ay nagsangusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala sarap niya para sa kanila na takot sa Panginoon at gumiginita ng kanyang pangalan. Is that God and people, they remember that the mention of God? Meaning about the mention is speaking God and notice to God. Anything and everything is a meaning about the mention. Many people to mention to God is people have a faith anywhere in the place. Many mention to God. Is that? I can read again this Malakias 3:16. Nang magkagayon silang natatakot sa Panginoon ay nagsangusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Is that? Remember the name of God is a mention about people have a faith. Meron pong many mention to God and then the people. Wrong thinking about this, God is no mention. God is a full mention according to the Holy Scripture. Is that? I read the other book, English version. They're the Malachi. I read there. English version.
I read inyo. 3. I read there the King James Version, Malachi 3:16. Verse 3, chapter 16. Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remember was written before him for those who feared the Lord and who meditate on his name. You see that? Remember this name, the Lord. Many God mentioned. People and then God. Many mention to God, not zero mention. Ganun po, many wrong thinking about this. God is zero mention. Marami pong nagme-mention sa God. Yung gumuginita ng kanyang pangalan, o yung maalala ng kanyang mga utos, o marami po. Many people to remember that the God to mention. Ganun po, marami. But God mentioned not to direct mention to the people, use prophet for mention to God to give the commandment. I read there the numbers. Dito po, babasahin ko po sa inyo. Dito sa bilang, I read the numbers, Before mention to God, mention to God, is not direct the people. Speaking the prophet to mention to God, give the commandment. Ito po sa is this the verse sa verse 12 chapter 5. At ang Panginoon ay bumaba sa tila isang haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda at tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Talk to God speaking about the prophet in the dream. God is not too direct to the speaking God, not too direct. Because you speak God to direct or you see God, people is dead. Because the glory of God is very, very light. Greater than the sun. Therefore, so God not to direct speaking the people for talking, give that commandment. Because the glory of God greater of the sun. You see God, you dead. Ganun po, kasi hindi pwedeng makita ang Diyos ng tao. Mamamatay ang tao pag nakita niya ang Diyos ng personal. Kaya God, not to direct speaking mention to the people. Gumagamit po ang Diyos ng mga propeta para sa kanyang commandment, para siya ay mag-mention o magpahayag ng kanyang mga salita for remember that the people. Good. Is that the full mention of God? Ganun po, gumagamit ang Diyos ng propeta para sa kanyang salita, sa kanyang mention. Ganun po. Kasi hindi natin siya pwedeng makita ng direkta, mamamatay ang tao. Pag nakita natin ang Diyos ng direkta. Kasi glory of God greater than the sun. Masyado pong yung kalwalatian ng Diyos, masyadong maliwanag. Kaya nga nung nagpakita sa kanilang Panginoong Yesus, di ba? Si Pablo nabulag. Pero hindi pa direct na nagpakita ang Panginoong Yesus kay Pablo. Hindi pa siya ganong nagpakita ng Kita nyo kasi Apostol Pablo, nawala ng paningin, di ba? Nung medyo nakita niya yung Panginoong Yesus. Ganoon ang Diyos. Kaya lang siya nakita ang Panginoong Yesus kasi nga nagpakababa siya, nagkatawan tao siya. Pero
God is show you the direct, sa natural form of God, hindi mo pwedeng makita ang Diyos. Kasi pag nakita ang Diyos ng direct, mamamatay po yung tao. Ganun po. Kaya nung si Pablo nga, di ba, nagpakita sa kanya yung Diyos, nabulag siya, di ba? Ganun po yung kalwalatian ng Diyos, hindi siya pwedeng makita. But God is full mention. Ganun po. Gaya ni Pablo, di ba? Di ba? Nabulag siya, di ba? Nung nakita niya yung Panginoong Hesus. Ganun po, kaya lang naman talagang nakita ang Panginoong Hesus noon. Kasi nga, nagpakababa siya. Pero yung ating Panginoong Hesus, Diyos yun. Kasi kagaya sila ng Ama eh. Sabi nga ng Panginoong Hesus ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Siya po yung kalarawan ng Ama talaga. Kung ano yung glory ng Ama, ganun din yun sa Kanya. Nakakita sa akin, nakakita sa Ama eh. Sabi niyang ganun eh. Ganun po yung Diyos. Hindi natin siya pwedeng makita ng direct. Gumagamit po siya ng mga propeta for that mention to remember about the commandment. Ganun. Gumagamit siya, hindi siya direktang pwedeng makita ng tao. Kinakausap niya yung mga kanyang propeta para sa kanyang commandment. Ganun po. Gaya ng mga apostol, di ba? Ni Moises. Si Moises nga, hindi niya naman din direktang nakita yung Diyos eh. Di ba? Kasi mamamatay nga yung tao pag nakita mong direkta yung Diyos. Ganun. Tinatakpan ng Diyos. Si Moises, di ba tinakpan para hindi niya makita yung Diyos? Kasi pag nakita niya yung mukha ng Diyos, mamamatay si Moises. Kaya nga hindi niya, ganun ang Diyos. Pero about the God, many mention, full of mention of God. Basahin ko sa inyo rito. Nagme-mention ng Diyos to speaking the prophet. Speaking to the dream. Kinakausap ng Diyos yung propeta sa panaginip. I read again this. Dito sa number po. Basahin ko sa inyo dito sa bilang 12:5. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayaw sa pintuan ng tolda at tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. See that? God is speak the dream, the prophet. Ganun po, hindi siya pwedeng makita. But God is full mention. Yung nangyari po sa Los Angeles, sa kung saan man dyan sa may Hawaii, merong bahay doon na hindi nasunog eh. Pero nangyari na po yun nung kapanahunan ni Gideon. Nangyari na po yun, yung kapanahunan ni Gideon. Ginawa ng Diyos ngayon, meron kasing bahay doon sa gitna ng Los Angeles, hindi na sunog eh. O sa Hawaii man doon. Pero nangyari na po yun nung kapanahunan ni Gideon. Pero ang ginawa po ng Diyos doon, hindi po apoy ang ginawa ng Diyos kay Gideon. Ang ginawa ng Diyos kay Gideon, yung balat ng hayop, yung ginawa ng Diyos kay Gideon, kasi si Gideon po, yun susuguin ng Diyos. Nagsubukan sila ng Diyos, sabi niya, kung susuguin mo ako, meron siyang hawak na balat tuyuin mo ang balat na ito. Tapos, lagyan mo ng hamog yung buong lupa. Nagkaroon ng hamog yung buong lupa Tapos, yung balat, tuyo. Yun Kasi, duda si Gideon na siya ay susuguin ng Diyos noon. Yun, nung bumangon siya kinabukasan, nakita ni Gideon yung balat sa gitna ng lupa, walang hamog, tuyong-tuyo. Pero yung buong lupa, basa ng hamog. Tapos sinubok, nagkasubukan din sila ng Diyos. Kung talagang susuguin mo ako, sabi niya sa Diyos, lagyan mo naman ng hamog tong balat, tapos yung buong lupa, tuyuin mo. Ganun tuyuin mo. Tapos nung nangyari kinabukasan,
natuyo naman yung yung lupa, tapos nagkaroon lang ng hamog, yung balat, ganon. Ginawa na ng Diyos yun, kaya niyang gawin, pagka yung nananalig ka sa Kanya. Natuyo naman po yung yung buong lupa, tapos nagkaroon ng hamog, yung balat. Kaya yung nangyari doon sa Los Angeles, sa Hawaii man, may bahay doon na hindi natupok, kayang gawin ng Diyos yun sa tao at saka sa bahay. Nangyari na po yun, yung nangyari sa Los Angeles, nang nangyari na po yun sa katauhan ni Gideon nung kapanahunan niya. Nga lang, sa pamagitan na naman ng balat, ginamit ng Diyos doon yung hamog at saka yung balat. Kasi yung kapanahunan ni Gideon nga sabi ng Diyos ni Gideon kung susuguin mo ako, tuyuin mo ang balat na ito, nilagay niya sa gitna ng lupa. Tapos yung tuyuin, tapos nagkaroon ng hamog sa buong lupa. O yun, nagkaroon ng hamog, pero yung balat, tuyo. Tapos nung kinabukasan naman, sabi ni Gideon, o sige, lagyan mo ng hamog tong balat. Tapos, tuyuin mo naman yung buong lupa. O yung lupa naman ang natuyo. O, nagkaroon ng hamog yung balat na tinetesting ni Gideon kung talagang siya susuguin ng Diyos. Ganon, nangyari na po yun. Yung nangyari sa LA, mayroong mga bahay na hindi nasunog, nag-iisa, o sa Hawaii man, ganun. Kaya-kaya po ng Diyos yun, basta nananalig ka. Ang salvation naman kasi yung bang bawat isa sa atin, kailangan ma-save tayo. Kanya-kanya po tayo ng dala ng kaligtasan, ganun po. Ganun po, kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Pero yung tinuturo ko sa inyong to, ito po ang tunay na kaligtasan. Kasi yung iba hindi naman alam kung anong kaligtasan Maraming church, pero hanggang ngayon, hindi pa sila nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ganun po. Hindi pa nila alam yun. Kasi yung ibang church dyan, sabihin nila, pasok ka rito, o ligtas na kami. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang aral ng banal na kasulatan. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ganun. Sabi nga ng Diyos, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ganun yung church Kasi nabasa nila yung talata, yung verse, yun daw ililigtas ng Diyos, ginamit nila, mali po yun. Mali. Hindi po yun tamang kaligtasan. Mga bulaan po yun. O yun, about the topic for tonight, is a mention of God, God is a full mention. Nakwento ko lang po sa inyo yung nangyari dun sa kay Gideon. Kasi nangyari na po yun, yung sa LA, sa panahonan ni Gideon. Sa pamagitan naman ng balat, nung suguin si Gideon ng Diyos. Ayun, marami pong yung bang ang Diyos gumagamit ng propeta, para sa kanyang mention, sa kanyang commandment. Ito po, hindi kasi ang Diyos kasi, God is not to direct to speaking people to talking. Kaya gagamit po ang Diyos ng mga propeta. Ito ang sabi ng Panginoong Diyos. Dito po sa Jeremias, gumagamit, pagka yung propeta nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, tapos tama yung mga aral, yun po yung sugo ng Diyos. Pagka yung nagdagdag sa utos, hindi po sugo ng Diyos yun. Yung dadalawin ka pag di ka sumamba dahil sa abuloy. Wala po yun. Hindi ka sumamba, dadalawin ka dahil sa pera. Kasi nga, nagkukulang ka ng bigay. Wala. Yung mga nagdagdag po sa utos ng Diyos, hindi po sugo yun. Mga nangaral lang yun dahil sa pera. Pagka wala po sa kalooban yun ng Diyos yung church, hindi po yun ng church ng Diyos. Mga bulaan po yun. Ito, ang Diyos po kasi, gumagamit po yan ng mga propeta bago siya makapag-mention speaking. Ito sabi po ng banal na kasulatan. I read there the Jeremias. Ito po sabi ng Diyos. Kaya pag nagsasalita yung mga propeta, makinig po kayo doon. Pagkatama ang inaaral, yung wala siyang idinadagdag na utos. Kasi yun talagang tunay na sugo ng Diyos. Pagka yung mga aral lang binabasa, tinuturo, gaya ng Panginoong Hesus, di ba? Ang tinuro niya,
yung utos lang ng Diyos. O, kita hindi siya nagdagdag. Ni Pablo, hindi rin siya. Ganon. Pero ngayon nga, sa panahon natin, daming bulang propeta nagpapanggap na sugo. Dami-dami nilang pagsuway Napapasunod nila yung mga tao dahil hindi nag-aaral ng banal na kasulatan Mga bulag. Ito po, basahin ko sa inyo. Ang Diyos po kasi, hindi siya nagme-mention speaking sa lahat ng tao, kundi gumagamit siya ng mga propeta. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Dito po sa Jeremias 7:12. Ngunit magsiparoon kayo ngayon sa aking dako na nasa silo, na siyang aking pinagtahanan ng aking pangalan ng una. At inyong tignan kung ano ang aking ginawa dahil sa kasamaan ng aking bayang Israel. At ngayon, sapagkat inyong ginawa ang lahat ng gawang ito, sabi ng Panginoon, at nagsalita ako sa inyo, nagsalita ang Diyos, Sabi rito, nagsalita ako sa inyo, pero hindi siya nagsasalitang direct. At ako'y bumabangong maaga at nagsasalita, ngunit hindi ninyo dininig. At aking tinawag kayo, ngunit hindi kayo sumagot. Hindi sila sumagot, sabi ng Diyos dito, Mula ng araw na yung mga magulang ay magsilabas sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito, aking sinusugo sa inyo ang lahat kong lingkod ng mga propeta na araw-araw bumabangon akong maaga at sinusugo ko sa inyo. Mention to God speaking by the prophet. Hindi po siya nagsasalita ng direkta sa tao. Kasi mamamatay ang tao pagka yung nakita natin siyang nagsalita, ganun po. Kaya hindi po siya nagdidirect to speaking to God to mention. Kasi hindi po makakaya ng tao yon, mamamatay po yung tao. Ito, basahin ko sa inyong muli. Dito sa, basta nagsasalita yung propeta, sugo ng Diyos yun. Pagka walang mali, walang dinagdag. Pagka may dinagdag, hindi po yung sugo. Mga nangaral lang yun. Dahil sa pera, ganun. Sila'y nang hula dahil sa salapi. Kailangan lang yung sugo, yung mga aral lang ng Diyos ang tinuturo, binabanggit. Like me, di ba? Puro aral ng Diyos maririnig nyo rito sa page ko, sa YouTube ko, puro salita lang ng Diyos yun. Not me add to the commandment of God. And then speaking, ganun. Ito, basahin ko sa inyo muli, Kasi ang Diyos nagsusugo ng mga propeta bago siya mag-mention to speaking the people. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito. Sa Jeremias 7:12. Ngunit magsiparoon kayo ngayon sa aking dako na nasa silo, na siyang aking pinagtahanan ng aking pangalan ng una. At inyong tignan kung ano ang aking ginawa dahil sa kasamaan ng aking bayang Israel. At ngayon, sapagkat inyong ginawa ang lahat ng gawang ito, sabi ng Panginoon, at nagsalita ako sa inyo, at ako'y bumabangong maaga. Nagsasalita ang Diyos, At nagsasalita, ngunit hindi ninyo dininig. At aking tinawag kayo, ngunit hindi kayo sumagot. Tumatawag ang Diyos, nagsasalita sa pamamagitan ng propeta. Ganun po yun. Mula ng araw ng inyong mga magulang ay magsilabas sa lupain ng Ehipto, hanggang sa araw na ito, aking sinusugo sa inyo ang lahat kong lingkod ng mga propeta. Araw-araw, bumabangon akong maaga at sinusugo ko sila. Sinusugo ng Diyos dito sabi ng Diyos dito, bumabangon siya ng maaga. Sabihin, natutulog din ng Diyos dito. Nagpapahinga din, di ba? Kasi bumabangon siyang maaga. Natutulog din ng Diyos. Kala nyo, nagpapahinga rin siya. Kasi sabi niya, bumabangon siyang maaga ganun, nagpapahinga rin ng Diyos, natutulog din yun. Akala nyo ba hindi? Ganun, pero yung propeta yun, ibinabangon niya yung propeta, yun yung nagsasalita. Kasi nga, hindi natin pwede yung Diyos makita ng direkta. Pag nakita ng tao yung Diyos na direkta, yung tao mamatay, sabi ng banal na kasulatan. Kaya hindi siya nagsasalita ng direkta sa tao. Ito, basahin ko sa inyo rito. Kasi hindi siya pwedeng sabi rito, hindi ako pwedeng makita ng tao at mabuhay, sabi ng Diyos. Ito, basahin ko sa inyo rito, I read the Exodo. God knew not to direct, to see, and speak mention. Is
people is dead to see God. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Exodo 33. Kasi hindi natin siya pwedeng makita ng direkta eh. Ang Diyos mamatay ang tao pagka nakita niyo yung Diyos eh. Ito po sa banal na kasulatan. Sa Exodo 33:20. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking muka sapagkat hindi maari makita ako ng tao at mabuhay. O yan o. Hindi pwedeng makita ng Diyos yung tao eh pagka yung mention speaking to God. O. Hindi siya pwedeng makita. But God is full mention to speaking. Ayun o. Sabi niya rito kay Moises, hindi ako pwedeng makita ng tao at mabuhay. Sabi niya rito. Ganon, hindi natin siya pwedeng makita eh. Dahil yung tao mamatay. O, basahin ko sa inyong muli, no? Tapos papatuloy ko. Dito po sa Exodo 33:20. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking muka sapagkat hindi maaari makita ako ng tao at mabuhay. At sinabi ng Panginoon, narito may isang dako sa tabi ko. At ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan. At mangyayari na samantalang ang aking kalwalatian ay dumadaan na aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. At aking aalisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod. Datapot ang aking muka ay hindi makikita. Oh, God is not seen the face because God is greater than the glory, than the sun. Kaya hindi natin siya pwedeng makita for the mention speaking. But God, full mention. According to the Bible, use God the prophet for mention speaking to God. Ganun po. Hindi natin siya pwedeng makita o gumagamit siya ng propeta para yung bang makapagsalita siya sa tao, isa mention. Ganun po. Pero ang God mention, marami. Many mention to God. Kasi hindi siya pwedeng makita ng tao. Sabi ng banal na kasulatan. Kaya yun po, yun hindi po pwedeng makita yung tao. Hindi po direktang nakikita ang Diyos ng tao. Kasi nga, yung kapanahunan ni Moises, nagreklamo yung mga tao sa kanya dahil mamamatay sila pag nagsalita yung Diyos ng direkta at pag nakita nila. O kaya lang nakita, nagpakababa ang Panginoong Hesus. O pareho naman kasi yung Diyos yung ating Ama eh. Kaya nga sabi ng Diyos eh, ang nakita sa akin, nakita sa Ama. Diba? Sabi ng Panginoong Hesus. Ganun po, kaya lang nakita ang Panginoong Hesus, nagaan yung tao siya eh. Pero yung nakita sa Panginoong Hesus, yun na rin po yung kalwalatian ng Ama kasi pareho sila ng kalwalatian eh. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kaya hindi natin siya pwede makita. Ito, yung mga tao rito nagreklamo nung kapanahunan ni Moises eh. Dito po sa Deuteronomio 5:25. Ngayon nga, bakit kami mamamatay sapagkat pupugnawin kami ng dakilang apoy na ito? Kung marinig pa namin ang tinig ng Panginoon nating Diyos, ay mamamatay nga kami sapagkat sino sa lahat ng laman na nakakita ng tinig ng buhay na Diyos na nagsasalita mula sa gitna ng apoy na gaya namin at nabuhay. O, kita nyo nga, mamamatay kasi ang tao pag direct to the mention to God is speaking eh. Ganun po. Kaya gumagamit po siya ng propeta para sa kanyang mention, speaking. Ganun po. But God is not zero mention. God is full mention. According to the Holy Scripture. O, basahin ko po sa inyong muli. Deuteronomio 5:25. Ngayon nga, bakit kami mamamatay sapagkat pupugnawin kami ng dakilang apoy na ito? Kung marinig pa namin ang tinig ng Panginoon nating Diyos, ay mamamatay nga kami sapagkat sino sa lahat ng laman na nakarinig ng tinig ng buhay na Diyos na nagsasalita mula sa gitna ng apoy na gaya namin at nabuhay. O yan o. Hindi pwedeng makita ang Diyos para mag-mention speaking. Kaya gumagamit po ang Diyos ng mga propeta. But God is a full mention according to the Holy Scripture. Kasi nga, ayaw lang nilang makinig dyan sa LA, di ba? Tumatawag ang Diyos. Pagka yung may nangangaral ng salita ng Diyos, no? O sugo niya yon.
Sugo niya yan, siya yung nagme-mention, siya yung nag-ano ng speaking doon. Ito sabi ng Panginoong Diyos dito. Sa Kawikaan 1:24, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking inuunat aking kamay at walang makinig. O yun o, walang makinig. Sabi niya, tumatawag siya. O, tumatawag ang Diyos sa pamamagitan po ng mga propeta, kailangan makinig kayo, ganun po. Ginagamit niya po yung propeta kasi God is not to direct speaking mention to people. Ganun po. Kasi you see God, you dead according to the Holy Scripture. Kaya gumagamit po siya ng mga propeta niya para makapag-mention speaking siya. Ganun po. Meaning about the mention is speaking, notice. Anything is a meaning about that, the mention. O ganun po, ang meaning ng mention, binabanggit mo yung Diyos, tapos inaalaala mo, di ba? Sabi yung Malakyas, sabing gano'n, isang aklat ng alaala na sulat sa kanila para sa natatakot sa Panginoon. Yun, many mention to God, the people. But the LA, no. Zero mention there. Ganun. Ito po sa Kawikaan 1:24, basahin ko po sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iunat ang aking kamay at walang makinig. O, walang nakinig sa LA kaya yung sinunog sila doon, yung mga bahay nila, di ba? Swerte nga sila, naligtas pa yung mga tao. Basta meron nangangaral ng salita ng Diyos, tawag niya po yun. Nagme-mention siya, ganon. Pero God, the full mention is other verse. I read the other verse to mention to God and mention people. There in the Romans 10, verse 9, is a mention to God and then people here. Listen about this. The verse is a mention to God and then people. Is a other verse. I read this. Dito po sa Roma 10:9-13. Sapagkat kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sumasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. O, pahayag mo raw ang Panginoon na binuhay ng muli, maliligtas ka, di ba? O, isa mention people to have a faith. O, God is not zero mention. Marami namang nananalig sa Diyos for mention to God, di ba? O isa other verse. Ito, basahin ko sa inyo muli, tapos patuloy ko. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sumasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa makatwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang nagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya ay nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang mga Grego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat at mayaman siya sa lahat ng sa kanya ay nagsisitawag. O many mention to God, di ba? Sa lahat ng sa kanya ay nagsisitawag. Isa many mention to God. Like me, I mention to God. Every night and day, I mention to God, di ba? O, God not zero mention. O, patuloy ko. Sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa Panginoon ay maliligtas. O, all of the call of the Lord is saved, di ba? According to the Holy Scripture. O, God is many mention all over the world, except the LA. Is said that is zero mention. O, many mention to God. O, other verse, I read in you. Is mention to God. Mention to God and then people. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Colosas 3:17. Ito po, sa 3:17. Ano man ang iyong ginagawa sa salita o sa gawa, ay gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Is many mention to God?
O people and then God, many mention. Mention to God is speaking the commandment. Commandment, God is mention to God. And then people have a faith to call the name God. O, di ba? Our Lord Jesus. O, many mention to God according to the Holy Scripture. O, basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Colosas 3:17. At ano man ang iyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nung nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. O, is that mention to God is the verse. O, ano man ang iyong ginagawa, di ba? O, you mention to God, di ba? Sabi rito. O, di ba? Sabihin niyo yun, alalahanin mo yung Diyos, ano man ang yung ginagawa, o babanggitin mo yung kanyang pangalan. O, many people naman, di ba? Is a mention to God. O not God, zero mention. Ayun po, is a other verse, is a meaning about the mention. Meaning about the mention is speaking, notice, anything, and everything. Is a meaning about the mention. Ganun po, marami siyang mention. Ito pong ang sabi ng banal na kasulatan sa other verse I read in you is mention to God. Dito po sa Proverbs 22:20 ng Kawikaan. God is a full mention. Dito po sa 22:20. 21. Hindi ba ako sumulat ng mga marilag na bagay ng mga payo at kaalaman? O, kita nyo nga, dami niyang sinulat ng mga mention speaking, di ba? O, to sabi niya rito, dito sa Kawikaan 22:23, hindi ba ako sumulat sa iyo na marilag na bagay ng mga payo at kaalaman upang ipakilala sa iyo ang katunayan ng mga salita ng katotohanan, upang iyong maibalik ang mga salita ng katotohanan sa kanila na nagsusugo sa iyo. Oh, God is she mentioned, di ba? All of the counsel and wisdom is a mention of God. Ganun po. Nagme-mention po ang God sa pamagitan ng kanyang mga propeta, pinasusulat. O si Moises, di ba, pinasulat niya yung Genesis, Exodo, Levitico, o di ba? Deuteronomio, is a mention of God speaking, ganun. Gumagamit siya, gaya naman ni Apostol Pablo, o pinasulat siya ng Panginoong Yesus. Lahat po ng mga propeta, pinasulat ng Diyos yun, is a mention speaking God. O God is a full mention. O gaya ito, sabi ng Panginoong Yesus dito, sabi ni Pablo rito, nag-mention ng God. People and God is full mention according to the Holy Scripture. Ito sabi ng Panginoong, sabi ni Pablo rito sa pinasulat ng Panginoong Yesus. Dito po sa unang Korinto 14:17. Kung iniisip niyo naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo sinusulat ko. Napawang utos ng Panginoon. See that? Is mention, speaking God. Pinasulat kay Apostol Pablo, di ba? Basahin ko sa inyo muli. Kung iniisip niyo naman na siya ay propeta o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na sinusulat ko, napawang utos ng Panginoon. Pinasusulat ng Diyos yung kanyang mention, speaking sa mga propeta, gumagamit siya ng mga propeta niya. Kasi ang Diyos, hindi pwedeng magsalita sa atin ng direct. Kaya gumagamit siya ng mga propeta. Dahil pag nakita natin ng Diyos ng mukhaan, o mamatay po tayo pag nakita natin yung Diyos ng mukhaan. Ganun po, kaya gumagamit siya ng propeta. God is mentioned to me. Everything, often to my dream, God is mentioned to me. Ang Diyos palaging nagme-mention sa akin on my dream. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo rito, Ito naman din si Apostol Juan, nagsalita rin ng Diyos sa kanya, pinasulat siya, di ba? Ito po, sa may unang 1:3 hanggang 5.
Yung aming nakita at narinig, yun hear the apostle, di ba? Sa mention of God. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Yesu Kristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya, At sa inyo aming binabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kita nyo nga to, mention of God. Kasi pasabi to pasabi. Di ba, isa mention of God. Sabi rito, yung pasabi, mention of God yon, speaking God yon, pasabi yon. All people to pray God mention, and then God full mention. Ito, basahin ko sa inyo muli. At ito ang aking pasabing aming narinig sa Kanya. At sa inyo aming binabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. God is no darkness. Mention to God. God bless po. Done about the speak. God is a full mention, and then people have a faith is a mention to God. Diba? Ano man daw yung ginagawa, gawin nyo sa pangalan ng Panginoong Yesus, nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya, di ba? Kung tumatawag sa Panginoon, maliligtas, di ba? Many mention to God, not zero mention. God bless po, is the topic, the mention to God. God bless, ingat, sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Thank you for watch my here. The commandments of God. God bless. Thank you. Ingat.